So eto mga sangkay, naku po, may ebidensya na po laban daw kay Romualdez. Naku, mga sangkay, eto na nga ang sinasabi po natin. Nagkakayarian na, no? Nagsalita na po ang DPWH Secretary ngayon at may malaki pong pasabog tungkol po kay Romualdez. Pag-usapan po natin to mga sangkay. Anyway, before we start guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. No? Ayan. 1.59 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na nga po mga sangkay ang balita. Ayon po dito, Secretary Vince Dizon pinanindigan na ang rekomendasyon na kasuhan si Martin Romualdez. Pinanindigan ang rekomendasyon na kasuhan si Martin Romualdez. Ibig sabihin, mga sangkay, may ebidensya. Inindigan ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang rekomendasyong kasuhan si late Representative Martin Romualdez. Wala raw siyang pangamba dahil may ebidensya laban sa dating speaker. Nako, eto na nga ang sinasabi po natin. May ebidensya. Alam nyo nga mga sangkay, ito nga po yung pasabog ni Toby Tiangco. Kaya pala, mga sangkay, pumutok yung galit ni PBBM. Kasi, una niyang nadiskubre sila Romualdez at si Zaldico. Nag-aalit nga raw po si PBBM sa harap pa po mismo ni Congressman Toby Tiangco. Sinabihan daw po talaga na kayong dalawa, ilang bahay, ilang mansyon pa ba ang gusto nyo mabili sa Forbes? Ginanon daw po talaga ni PBBM. Ayaw niya sanang ikanta, pero parang no choice siya, mga sanggay. Kinanta na niya. So ngayon, nagkakabistuhan na. At ngayon, may ebidensya pala ayon po kay Secretary Vince Dizon. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nakabase sa ebidensya ang pagrekomenda ng DPWH na kasuhan na si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Secretary Vince Dizon. Tinanong kasi ni Senator Cheese Escudero kung may pangambabang naramdaman si Dizon tungkol dito. Sa plenary debate ng Senado, pinayagan si Dizon magsalita alinsunod sa hiling ni Escudero. Sa halip na budget sponsor ang sumagot ng mga tanong nito. Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta. Kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tutok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Ayan na nga po mga sangkay. So, may ebidensya daw po laban kay Romualdez. Baga nasa exciting part na po tayo mga sangkay. Ito po yung inaabangan po talaga natin lahat. No, kasi syempre, marami pong agam-agam, 'di ba? May mga nagpapakalat pa po mga sangkay na wala daw ebidensya. Ako naman mga sangkay, sabi ko nga, sa ngayon, mananatiling chismis to, pero kapag may ebidensya na lumabas laban kay Romualdez, ayun na, doon na po magkakabulgaran mga sangkay. So, ang ICI ay mayroon daw pong ebidensya. At ang DPWH, mayroon daw pong ebidensya laban po sa dating speaker. So, paano na yan mga sangkay? Una nang nagbabala si Escudero na posibleng nasa likod ng di umano'y diversion ng issue. Sa flood control scandal, si Romualdez. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Aba, mga sangkay, si Cheese, nagpapalakas. Ulitin natin, ano sabi ni Cheese, oh? Scandal, si Romualdez. Nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Aba, nagpapalakas. Ano ba? Anong ibig sabihin nito? Pinupuri niya si PBBM, mo?
Nadawit din si Escudero noon sa kanyang di umano'y ham and cheese insertions na una nang ibinalita ng Bilyonaryo News Channel. Pinabulaanan ito noon ni Escudero habang kinwestiyon kung bakit hindi nasasangkot ang mga taga-kamara. Anya, alam daw niyang hindi naging madaling desisyon para sa Pangulong idawit ang kanyang pinsang si Romualdez. Pero nanindigan pa rin itong huwag ilihis ang issue sa flood control scandal. Si Romualdez ay di umano'y isa sa mga tumanggap ng kickback sa infra projects na isiningit sa national budget. Inilantad din sa plenary debate na sa 421 suspected ghost projects ng DPWH mula 2018 hanggang 2025. Ang peak o tuluyang pagtaas ng bilang nito ay nangyari noong 2023 at 2024. Grabe, no? Ay, nako po. Kaya nga, mga sangkay, hindi lang po talaga si Zaldico. Napaka-imposible namang si Zaldico lang. Mag-partner nga po sila ni Romualdez, diba? Inaabangan ko na talaga, mga sangkay, yung kaso na lilitaw na. Kasi kapag nakasuhan na po si Romualdez, non-bailable po yan. Talagang kulong sila dyan lahat. Lahat ng involved makukulong, mga sangkay. Vina-validate pa rin ngayon ng ahensya at ng ICI ang mga proyekto. Sabi ni Finance Committee Chair Win Gatchalian, magagamit pa rin ang 2025 budget ng ahensya hanggang 2026. Valid pa ho until 2026. Ang obligation rate po nila is 76%. Ang disbursement po is about 49%. So yung mga hindi ho nagastos nila valid will be until 2026. Gustong siguruhin ni Escudero na hindi na naman magiging maanumalya ang DPWH budget for 2026. Nagkaroon na ngayon ng ahensya ng reshuffling ng district engineers at pagbaba ng costing ng mga materyales ng mga proyekto, mapa-bridges, roads at kahit flood control. Nasa up to 50% daw ang ibinaba ang project cost. Grabe, no? Binuhin nyo, 50% yung nabawas sa mga nilalabas per project na budget. Laking tipid nun ng pamahalaan. Nasa mahigit kumulang 255 billion pesos ang tinanggal sa 2026 budget ng DPWH kasunod ng flood control scandal. Para sa agenda. Okay, so ayan mga sangkay, ano po ang inyong opinion dyan? Nagsalita na nga po itong si Secretary Vince Dizon na mayroon nga daw po mga ebidensya. Mayroon daw mga ebidensya. Ibig sabihin, mga sangkay, yari dito si Romualdez. Sa tingin nyo ba, makakalusot pa po siya dito? Alam nyo, sabi naman ni BBM? Sabi ni PBBM, susundan lamang nila kung ano yung ebidensya. Yun lang, mga sangkay. At, walang duda, si DPWH Secretary Vince Dizon na makakasuhan si Romualdez based sa ebidensya na isinumiti na nga po nila. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.